morning po, Kaluwi, at sa tagapanood ng XFM. Oo. Kahapon, dyan sa area na sakop po ninyo, talagang wala na tayong magawa na si George, no? Taga Sambales, namatay dahil doon sa malalim yung lugar, tapos sa labay, kapitan. Yes po, bali sa ulat nga po, ganun nga po nangyari. Oo. Kap, yung lugar ba, familiar ka doon sa area na yun? Hindi ako masyado familiar, but nakakadaan din kami minsan doon. Oo. Pagka mababaw siya, pagka ibas siya, hanggang tuhod. Yes po, talagang napakababaw. Nababaw, pero pag umabante ka doon sa mapapalaot, mayroong hangganan, mayroong kantiladong lugar, doon na wala si George, no? At yes po, bali sa ulat doon nga po sa may kantilado, doon sa unahang bahagi po. Delikado pala yung Kap. Ngayon, tinawagan ko si Manong Bert Abrera, nag-suggest ako, tsaka sa Coast Guard kanina, kung pwedeng lagyan ng signages, yung lugar na wag dito, hanggang dyan lang tayo, tapos reflectorize siya. Sa gabi, marami pala yung Kap, nanghuhuli sila ng hipon, pang ulam-ulam. Oo. Yes po, simula po yan dito sa may Honda Bay, marami po yan silang nangingilaw. Nangingilaw, ng mga hipon po, yes po. May available pong buya ang Bipar. Tapos Yes, Kap, po. sabi ni nung Bert, sumulat lang through you, barangay official, requesting buya or mga gamit na pwedeng ilagay dyan para yung mga tao maging aware, kasi may namatay na po, na wag nang pumunta rito, hanggang dyan na lang kayo. Parang ganon, Kap. So, tatawagan niya raw si Manong Mr. Basaya ng Bipar Puerto para i-provide sa inyo, ilagay dyan yung mga gamit, Kapitan. Yes po, salamat po, Kaluwi. Bali, address ko po na lang sa Bipar Puerto. Opo, kay Manong... Humingi po kami ng buya. Oo. Kung ilan yung pwedeng lang ibigay, ibigay na sa inyo para ilagay doon sa lugar. Tulong din kami, no, para makita natin at maiano sa mga tao na hanggang dyan lang kayo. Kung mangingilaw, wag na dito sa may buya na ito. Okay naman daw, ipoprovide. Basta sulat lang kayo doon, Kap. Kung mamaya bago maghapon, kung may pasok. May padala. Ay, walang pasok pala ngayon. Friday nga po pala. Nga pala. Next week na lang, sa Kap. Monday po. Okay, Monday, padalaan ko po. Sige. Tapos kung... Kanino po naka-address? Kay Mar Basaya, Bipar Puerto. Oo, tatawagan ni Nong Bert yun, para kung ilan yung available, tapos identify lang natin kung saan lugar doon natin ilagay yung mga buya na yun na may signages. Pwede rin isulat na lang doon, ano? Lagyan natin ng reflectorized signages, no? Para makatulong tayo, Kap, na may mga bata din pala nangingilaw sa gabi. Mabuti nga, hindi kasama na doon? Napunta doon sa malalim-lalim? Kaya nga po, kasama rin pala yung anak niya na maliit pa. Around 7 yata years old yun. Kaya nga. Pagpunta ko sa area na Karan, nandun nga. Oo. Hindi rin natin pwedeng pigilan itong mga to dahil dyan din lang siya kumukuha ng pang-ulam-ulam, Kap, eh. Di ba? Yes po, yun din ang dahilan talaga nila, eh. Pag-ulam-ulam lang daw po, eh. Oo. Sige, Kap. So, inform mo lang, tawagan ka namin by next week kung naibigay mo na doon. Tapos tawagan din namin yung Bipar kung available na, pwedeng ipakuha natin doon para mailagay agad natin dyan sa may lugar na yan na kung saan mayroong nasawi na tayong mga kababayan dyan sa lugar na yan, Kapitan Polanco. Sige po, Kaluwi, maraming salamat po sa tulong ninyo. Asahan niyo po na gagawin ko po yan sa Sige. next week. Next week na lang. Sige, Kap, maraming salamat po. At bukas, meron din, tama-tama ito, Save by the Bay, di ba? Bukas, meron din Yes, kayong po. ano yata dyan. Meron po sa Honda Bay po. Honda Bay. Dito po kami naka-assign. Sige. Sige po. Kapitan Jeremel Polanco, salamat po sa inyo, Kap. Okay, maraming salamat din po sa inyo, Kaluwi, at mabuhay po kayo. Sige.